Mga katuklas, naalala niyo pa ba ang mga candies na to? Halos lahat na yata ng mga candy na yan ay ating natikman. Ikaw katuklas, alin dyan ang paborito mo? I-comment mo lang yan sa baba para malaman ko. Naalala ko pa nga na pag may birthday ay itong mga candy na to ang madalas na nilalaman ng mga nakasubot na binibigay sa mga bata. Madalas ay ito rin ang nilalagay sa mga palaro tulad ng basagan ng palayok o pinyata na gawa sa kawayan. Pero sino nga ba ang tao sa likod ng mga produktong nagbigay sarap at saya sa ating kabataan? Halina't alamin at tuklasin ang kasaysayan ng Colombia International Food Product Incorporated. Bago natin umpisahan ay malugod kitang iniimbitang mag-subscribe kung bago ka lang sa ating channel o mahilig ka sa mga content na tulad nito. Dito lamang yan sa Pagtuklas Channel. Taong 1937 nang itinatag ng negosyanteng Chino na nagngangalang Don Go Pengcuan ang Colombia. Personal na ginagawa ni Pengcuan ang mga tinda niyang candy upang ibenta ito sa iba't ibang lugar sa Maynila. Bagamat noon pa man ay likas na sa ating mga Pilipino ang mahihilig sa matamis na pagkain, ay hindi agad pumatok ang mga produkto ni Pengcuan. Dahil na rin siguro ng mga panahon na yon ay unti-unti pa lang bumabangon ang mga Pilipino mula sa pananakop ng mga Espanyol at Amerikano na imbis na ipambili ng mga candy ay uunahin na siyempre ang mga mas importanteng bagay. 1945 ang pagtatapos ng World War II, bagamat nakamtan na ng ating bansa ang tunay na kalayaan, ay hindi pa rin nakalaya sa paghihirap ng Pilipinas. Nakadepende pa rin tayo sa mga imported goods na galing Amerika. Dahil wala nang banyagang kumokontrol sa pamahalaan, ay naisip nilang paigtingin palalo ang mga lokal na produksyon at gamitin ang mga natural resources upang makabangon ang ating ekonomiya, kasama na rito ang pagtatanim ng kakao. Nakakita ng oportunidad si Pengcuan sa kakao. Mula Maynila ay lumuluwas pa siya sa Mindanao upang umangkat ng mga kakao na gagamitin niya sa mga candy. Malaki ang naging hamon kay Pengcuan na kalabanin ang mga imported na chocolate. Kaya inimprove pa niya lalo ang lasa ng kanyang mga produkto na aangkop sa panlasang Pinoy na sa kabilang banda ay hindi mabubutas ang bulsa ng ordinaryong Pinoy. Na mga panahon na yon ay hindi kalakihan ang kinikita ng mga Pilipino. Kaya pumatok ang mga produkto ni Pengcuan na halos kalahati lang ang presyo kumpara sa mga imported pero magkatulad lang ang lasa. Sa ngayon ay may higit 100 iba't ibang klaseng mga produkto ang Colombia. Kung noon ay isa ka sa mahilig magpalobo gamit ang bubble gum, ay malamang nasubukan mo na ang iba't ibang klaseng bubble gum ng Colombia. Nandyan ang pintura, jumbo gum ball na nakalagay pa noon sa garapon. Dahil sa makukulay ang mga ito ay madalas ay ginagawa rin itong lipstick ng mga kabataan noon. Para naman sa mga nagyoyosi ay B-Fresh at Icon ang madalas na ningunguya dahil sa malamig ito sa bibig at nawawala raw ang amoy ng yosi. Ibang klaseng asim naman ang hatid ng Yaki. Kahit sino yatang kumain nito ay babaloktot ang muka. Naalala ko pa nga na pag-fiesta sa amin ay isa itong Yaki sa ginagamit sa mga palaro. Kailangan mong kainin ang 5 Yaki pero ang twist sa laro ay dapat walang reaksyon ng mukha mo. Kung iba't ibang fruit flavor naman ang trip mo, tsak ay prutos ang lagi mong binibili. Mayroong 6 na flavor ang prutos. Nandiyan ang grapes, mango, strawberry, orange, pineapple, at ang aking paborito ang sampalok flavor. Pink na candy, ito ang madalas na tawag sa strawberry candy ng Colombia na Monami. Ito ang madalas na binibili ko noon. Masarap kasi ang lasa niya at hindi nakakasawa. Meron ding ibang flavor ang Monami tulad ng coffee at caramel. Pero strawberry flavor talaga ang paborito ko. Itong Fruity Rainbow Pop katuklas, malamang ay natikman nyo na ang lollipop na to na may bubble gum pa sa loob nito. Kung usapan lang naman ay feeling sa loob, ay di papatalo dyan ng Champi na may chocolate cream sa loob. Naalala nyo pa ba ang commercial nito noon na may batang nagra-rap? Tsokolating tunay na Pinoy! Kung ayaw mo naman ng chocolate cream ay meron ding butter kiss. Sino bang makakalimot sa bilog at pink na candy na to? May ibang flavor at variant din ang pochi, pero lubos talagang pumatok ang strawberry flavor nito. Bukod nga sa strawberry ay meron din itong orange, gummy bear at gummy worm.
Mayroon ding Fruchi na pinagsama ang Frutos at Pochi. Dahil sa kasikatan ng Pochi ay noong 2009 ay nagkaroon pa ito ng sariling show sa QTV Channel 11. Pinagbibidaan nito ng 6 na child star noon na sina Julian Trono, Miggy Jimenez, Sabrina Man, Nomer Limatog, Dian Valentino at Isabel Preal. Umere ang tropang Pochi sa QTV hanggang 2011. Agad naman itong nilipat sa GMA hanggang 2015. Kung trip mo naman ay chocolate bar, ay malamang natikman mo na ang Chocwick, Tofico, Three Kings, May Choco at Love Love. Pero madalas ay Chocwick at Tofico lang ang binibenta sa mga tindahan. Kung gusto mong matikman ang ibang chocolate bar ng Colombia, ay sa mga grocery at supermarket lang ito mabibili. Kung gusto mong uminom ng juice noon pero kulang ang budget mo, ay may solusyon dyan ang Colombia. Taong 2009, nang ipinakilala ng Colombia ang May Juice na sobrang mura pero halos kalasa rin ng tang at 8 o'clock. Naalala ko pa nga noon na pagkatapos namin maglaro ay baga-ambagan kaming magkakaibigan para makainom ng May Juice. Bukod sa Milo at Ovaltine ay isa rin ang Chocwick sa mga chocolate drink na pinagpipilian noon. Naalala ko pa nga na imbis na timplahan at gawing inumin ay pinapapak lang namin. Mas masarap kasi siyang papakin kaysa inumin. Kayo katuklas, pinapapak nyo rin ba ang Chocwick o tinitimplahan nyo? Paki-comment naman sa baba para malaman ko. Di gaya sa Milo ay hindi masyadong pumatok ang Chocwick dahil na rin siguro sa limitado lang ang stock at hindi ganun karami ang mga nasusuplayan nila. Sa kabilang banda naman ay di kumpleto ang tindahan kung walang tindang Milo. Hindi lang candies ang produkto ng Colombia, pinasok din nila ang biscuit market. At kung isa ka rin noong elementary na biskwit ang madalas na pinapabaon sa'yo imbis na pera, malamang ay pinabaon na rin sa'yo ang mga biskwit ng Colombia tulad ng Ocho, May Bida at So Lucky. Maraming tao ang nag-aakalang imported ang Colombia na galing daw mismo sa bansang Colombia. Pero nagkakamali sila dahil gawa mismo sa ating bansa ang mga produkto ng Colombia International Food Products. Sa halos 8 years na ang nakalipas mula nang itinayo ni Don Go Pengcuan ang Colombia, ay patuloy pa rin itong namamayagpag sa candy industry sa ating bansa. Bagamat kahit saan ay makakabili na ng mga imported na candy at chocolate sa mga convenience store at supermarket sa ating bansa, ay hindi pa rin mawawala ang pagmamahal ng masang Pilipino sa Colombia. Dahil na rin siguro sa presyo nitong pangmasa at world class na lasa, at ang mga kakao na ginagamit na sangkap ng Colombia ay galing mismo sa ating bansa. Muli, salamat sa pagsama hanggang sa dulo ng bidyong ito. Mula noon hanggang ngayon ay kasama pa rin natin ang Colombia. Sa ngayon ay ang anak ni Don Go Pengcuan na si Reynaldo Go ang nagmamanage sa kumpanya. Anong masasabi nyo sa tagumpay ng Colombia at determinasyon ni Don Go Pengcuan sa negosyo? I-comment mo lang yan sa baba. Kayo katuklas, anong kwentong Colombia nyo? Paki-comment rin yan sa baba at huwag mong kalimutang i-like kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon. At kung may karagdagan ka o suggestion, ay i-comment mo lang yan sa baba. Dito na natatapos ang ating kwento. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Thank you for watching.